Isipin na nakatayo sa ilalim ng kalagnitan sa gabi na pinalimutian ng mga celestial na kabalaghan, kung saan ang buwan, lupa at araw ay sumasayaw sa isang kosmikong sayaw na naghahabi ng tapiserya ng mga yugto ng buwan na hindi lamang nakakabighani ngunit nakakaimpluwensya rin sa mismong ritmo ng ating planeta. Ngayon, sinisiyasat natin ang kaakit-akit na kaharian ng mga yugto ng buwan at ang kanilang malalim na epekto sa mga pagtaas ng tubig sa Earth na inilalantad ang mga lihim na celestial symphony na ito na namighani sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Ang mayugto ng buwan ay isang testamento sa dinamikong interplay sa pagitan ng ating lunar na kapitbahay, ang Earth at ang nagliliwanag na araw. Kaya, ang pag-uusapin natin ngayon ay ang different phases of the moon. Ang mga yugto ng buwan ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng buwan habang ito ay umiikot sa paligid ng Earth. Ang mga yugtong ito ay resulta ng pagbabago ng posisyon ng buwan, lupa at araw na may kaugnayan sa isa't isa. Mayroong 8 pangunahing yugto ng buwan. At ang 8 ito ay ang new moon, crescent crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, third quarter at ang waning crescent. Ang unang pag-usapan natin ay ang new moon. Ito ang unang yugto ng ikot ng buwan. Ang buwan ay may matatagpuan sa pagitan ng Earth at ang araw, at ang gilid ng buwan na nakaharap sa Earth ay nasa anino. Lumilitaw ito bilang isang madilim na bilog sa kalangitan at hindi nakikita mula sa Earth. The new moon ay hindi nakikita mula sa Earth dahil ang iluminadong bahagi ng buwan ay nakaharap sa malayo sa atin. Sa yugtong ito, ang gabidad ng buwan ay nasa pinakamalakas maaari magdulot ng mga pagbabago sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang mga pagkakaiba ng tidal na ito ay mahalaga para sa mga aktibidad tulad ng pangingisda, pag-navigate at pag-unawa sa mga ekosistema sa baybayin. Ang susunod ay ang waxing crescent. Ang lunar phase na ito ay tinatawag na waxing crescent dahil ito ay lumalayo ng buwan ng posisyon nito sa pagitan ng Earth at ng araw. Unting-unting tumataas ang lugar na nag-iilaw. Sa yuktong ito, makikita ng mga stargazer ang mga tampok sa ibabaw ng buwan, gaya ng mga bunga at bundok na naging mas makikita habang sinasalamin sila ng sikat ng araw. Ito ay isang magandang panahon upang simulan paggagalugad sa kalangitan sa gabi at pagmasdan ang pagbabago ng mga yugto ng buwan. Susunod ay ang first quarter. Ang kalahati ng nakikitang ibabaw ng buwan ay iluminado at ito ang parang kalatning bilog. Ang kanang kalahati ay iluminado sa Northern Hemisphere, habang kaliwang kalahati ay iluminado sa Southern Hemisphere. Ito ay nangyayari humigit kumulang ng 1 linggo pagkatapos ng bagong buwan. Sa yugtong ito, lumilitaw na lumalaki ang buwan sa laki at ningning, at ito ay isang magandang panahon upang obserbahan ang mga tampok nito sa pamamagitan ng teleskopyo o binocular. Ang first quarter moon ay isa ring magandang panahon para sa mga aktibidad sa labas dahil ang buwan ay sumisikat sa tanghali at tumulubog sa hating gabi na nagbibigay na sapat na liwanag para sa mga pakikipagsalpalaran sa gabi. Next ay ang waxing gibbous. Ang buwan ay patuloy na may liwanag sa pag-ilaw sa yugtong ito. Mahigit sa kalahati ng ibabaw ng buwan ang mga ilaw, ngunit hindi pa ito puno. Makikita ito sa kalangitan sa mga oras ng hapon at gabi. Ang nag-iilaw na bahagi ng buwan ay nasa kanang bahagi ng sa Northern Hemisphere o sa kaliwang bahagi sa Southern Hemisphere ng disk ng buwan. Ito ay patuloy na lumalaki sa ningning at laki habang ito ay gumagalaw patungo sa yugto ng full moon. Ang gravitational pull nito ay malakas at nakaka-impluwensya ng araw ay nakakatulong sa spring tides kung saan maaari mong obserbahan ang mas mataas na high tides at lower tides. Ang full moon naman ay may karong kultural na mythological na kalagahan sa iba't ibang lipunan sa buong kasaysayan. Madalas silang nauugnay sa mga alamat, ritual at pagdiriwang. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang full moon ay maaaring maka-impluwensya sa pag-ugali ng tao o magkaroon ng mga supernatural na epekto, kahit ang siyentipikong ebidensya para sa mga naturang pagkaangkin ay kulang. Susunod ay ang waning gibbous. Ito ay nangyari pagkatapos ng full moon at ang yugtong nito ay habang lumilipas ang mga araw, lumiliit at lumiliit ang iluminadong bahagi ng buwan hanggang sa umabot ito sa yugto ng last quarter phase. Sa puntong ito, ang kalahati ng buwan ay iluminado at ang kalahati ay nasa anino. Ito ay isang magandang panahon upang pagmasdan ng mga bunganga ng buwan at iba pang mga tampok gamit ang isang teleskopyo. Next ay ang third quarter.
Ang yugto ito ay katulad ng first quarter kung saan nag-iilaw ng kalahati ng nakikitang ibabaw ng buwan. Gayunpaman, ang kaliwang kalahati ay limonado sa Northern Hemisphere habang ang kanang kalahati ay limonado sa Southern Hemisphere. Ito ay unting-unting bumababa ang pag-iilaw ng nakikitang ibabaw nito hanggang sa umaabot nito ang yugto ng new moon. Ang yugtong ito ay isang magandang panahon para sa stargazing at pagmamasid sa kalangitan sa gabi dahil ang buwan ay sumisikat mamaya sa gabi at lumulubog sa umaga. Susunod ay ang waning crescent. Ito naman ay nailalarawan sa pamamagitan ng manipis na gasuklay ng liwanag sa kaliwang bahagi o sa kanang bahagi ng disk ng buwan. Ang gasuklay na ito ay ang huling nakikitang bahagi ng ibabaw ng buwan bago ito naging masyadong malapit sa araw upang makita. Ito ay makikita sa silangang kalangitan bago sumikat ang araw. Ito ay madalas na isang maselan at banayad na paningin dahil sa manipis nitong gasuklay na hugis at malapit sa abot tanaw. Ito ay nakakapekto ng tides dahil sa gravitational pull ng buwan sa panahon ng waning crescent phase kasama ng gravitational influence ng araw ay nag-aambag sa neap tides kung saan ay nailalarawan sa pamagitan ng mas mababang high tides at mas mataas na low tides. Salamat po sa pagkikinig at ito ang aking mga references.